karangalan ko ho, ipakilala ang ating napaka-espesyal na panauhing pagdaral, ang ating minamahal na Pinoy, His Excellency, President Benigno Simeon Aquino III. Magandang umaga po, mabuhay tayo lahat. Chairman Al-Haj Murad Ibrahim, Chairman of the Peace Panel Mohager Iqbal, Governor Ismail Magunda Dato, Governor Mujib Hataman, Representative Jess Sakdalan, Representative Fuentes. Alam po nyo, ito yung Deputy Speaker namin, ako po yung baguhan sa Kongreso. At kasamahan rin natin siyang mga naapi nung panahon ng martial law. Ating workhorse ng Liberal Party, ang ating Secretary General Mel Senen Sarmiento. Yung kabinete po, ipapakilala ko isa-isa dahil sila po kasama ko nangangako sa inyo para pag dumating hindi na i-deliver, alam po nyo kung sinong tukuyang sisisihin. Umpisahan po natin sa dulo, ipera na natin yung CAPSEC at saka yung COMSEC. Diretso na tayo sa DepEd, si Brother Armin Luistro. Kalim ng Transportasyon, Komunikasyon, Junabaya. Si Prosi Alcala po ng Agriculture, yan po maraming commitment sa inyo. Siyempre si Lou Antonino ng Mindanao Development Authority. Tati Licuana ng Commission on Higher Education. Dico Suliman ng DSWD. Bolts Gasmin ng DND. Ike Ona ng Department of Health. At siyempre, yung pinaka-importante po dito, yung sa budget and management, dahil baka hindi magpalabas ng pondo, Butchabad. So, liliwanagin ko lang ulit, pag may kulang, tukuyin po niyo yung sekretaryo na kulang, at idamay niyo si Butchabad dahil siya po ang metangan ng pananalapi. Okay? Ating pong Chief of Staff, Manny Bautista, and the Major Service Commanders, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Noel Coballes, PNP Director General Alan Purisima, representatives of our international partner organizations, members of the MILF Central Committee and the Peace Negotiating Panel, beneficiaries of the different services of the government and members of the MILF community, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, Assalamualaikum. Nagsimula po ang kasalukuyang kabanata ng ating paglalakbay tungo sa kapayapaan, hindi rito sa Sultan Kudarat at hindi rin sa Maynila. Una ko pong nakaharap ating kapatid na Al-Haj Murad Ibrahim sang Hapon noong Agosto ng 2011. Medyo naging masalimut po ang pagmumuni ukol sa una kong pakikipagkita kay Al-Haj Murad. Natural ang magkaroon ng mga agam-agam kung maganda ba ang may dudulot ng aking personal na pagharap sa liderato ng MILF. Sa huli, nagdesisyon po tayo. Kailangan magpunla ng tiwala upang sa wakas ay may usad na ang Pilipinas tungo sa landas ng kapayapaan. The first seeds of trust were planted as the MILF leadership and I met face-to-face in Japan in August of 2011. We watered those seeds with patience and fortitude and nourished them with hope. When some quarters called for a blanket all-out war against Moro rebels in October of 2011, after a bloody encounter between lawless elements and the military, we responded with the targeted pursuit of all-out justice against the bandits involved. And again, we'd like to thank the MILF also, who are our partners in seeking this all-out justice. The peace negotiations moved forward by secrecy and manipulation and propelled by solidarity towards the shared goal of empowering every Filipino in the ARMM. Others have stumbled in the past, and we were determined not to make the same mistakes. We were determined not to succumb to indiscriminate, knee-jerk reactions born out of anger, or to cast aside true consensus or favor concealment over transparency in negotiations. And so, in October of last year, the first fruits of our hard work became enshrined in a framework agreement on the Bangsamoro, which was signed by both panels and was witnessed by Moro, civil society, and government stakeholders in Malacanang. At ngayon po
ang ipinapakita natin sa pamamagitan nitong Sadyahatra Bangsamoro Program, hindi na kailangan maghintay ng mahabang panahon upang madanas ang pagbabago. Ang pwedeng simulan o ipatupad ngayon, sisimulan at ipapatupad natin ngayon. Hindi na kailangan tumanda ng 11,000 benepisyaryo ng MILF nang hindi nasasaklaw ng PhilHealth coverage o ng Cash for Work program. Hindi na po kailangan mamuti ang buhok ng mga komunidad sa kakahintay. At kung katulad ko po, wala na mamumuti. Talaga napakatagal po nun. Para ma-upgrade ang inyong po mga health facilities. Hindi na kailangan magabang ng 500 kabataang Moro na maraming taon para makapag-aral dahil sa ipapamahaging mga scholarships sa ilalim ng programang ito. Our goal, to accelerate the transition of MILF communities steeped in armed struggle to a productive citizenry that buys into the national agenda and contributes to our shared goal of equitable progress. When once they treated themselves with herbs from the jungle, soon they will have health insurance and will be cared for by trained doctors and nurses in state-funded health centers. When once children were taught merely the histories of suffering inside their madaris, soon they will also learn that peace can triumph so long as we open our hearts and allow ourselves to trust our fellow men. And when once they felt oppressed under the cloud of conflict, soon they'll feel empowered, illumined by the daylight of peace. Simula pa lamang po itong Sadyahatra Bangsamoro Program, isang sangay sa malawak na estratehiya ng pag-aangat ng buhay ng ating mga mamamayan. At pagsigurong walang Pilipinong maiiwan sa pagtahak ng tuwidadaan. Halimbawa po, ang kabutihing kalihim Prosi Alcala ng Department of Agriculture ay may isang kwento. May isang dating fourth-class municipality, sinuportahan sa pamamagitan ng Goat Racing Initiative. Ang balitang niya po sa atin ngayon, alas 10 pa lang raw ng umaga, nabili na ang lahat na karne ng kambing na pinagbebenta dito sa municipality ito. At mula fourth class po, ngayon na po ay second class municipality na. Ganong kalaki ang idinagdag ng income dahil lang po sa kambing. Pag lumingon po tayo sa kapaligiran, napaka-berde po ng tanawin. Marami po nakatiwangwang na pwedeng pagkakitaan ng mga nagbubungkal na lupang ito. Bakit hindi pwede nangyari sa iba pa mga lugar ang mangyaring asenso dito po sa inyo? Ang mga isda pong hinuhuli sa mga laot ng ARMM, kapag nabuo ang bagong nautical highway, pwede nang umabot sa ibang bahagi ng Pilipinas nang hindi nabibilasa. Alam po niyo yung bagong nautical highway, inaasam-asam, na imbes na 3 araw ang lakbay Luzon, Mindanao, magiging 15 oras na lang. Kinakaya po natin pangarapin ang mga ito dahil sa tiwalang ipinapakita ng liderato ni kapatid na Al-Haj Murad at ng Central Committee ng MILF at pati na rin ang ng inyong mga fighters. Alam ko pong hindi madali ang magbukas ng puso sa gobyerno matapos ang 4 na dekadang pakikipaglaban. Ngunit nakita po ni Al-Haj Murad, ito na ang pagkahinog ng mga sakripisyo nyo. Ni Hasim Salamat na nauna sa kanya at ng napakarami pa mga kapatid na dumaan sa pasakit upang makamtan ang kapayapaan at sapat na kalinga mula sa Estado at sa gobyerno. Hindi na kailangan baril ang ipamana sa relasyon ng mga Moro. Ang dati pong magkatunggali, ngayon naghahatakan na sa iisang direksyon. Parang may bunga sa tuktok na matayog na puno ng nyug na kay tagal na nating tinatanaw. Nagdesisyon po tayong tuntungan ang balikat ng isa't isa. Buo ang tiwala na walang biglang aalis at iiwan tayong nakalambitin sa puno habang pinipitas ang puno ng nyug na pagkatagal na natin inaasa. Tandaan din po natin, may ilan pa rin nagtatayo ng balakid upang hadlangin ang ating tagumpay. Isipin po ninyo, kapag pumalpak ang ating mga inisyatiba, sa amin ni Al-Haj Murad ang bato ng sisi, isasama ko na lang si Butsabat. Lahat po na naghirap para makarating sa puntong ito, ng liderato ng MILF, mga LGU na nakikisa sa ating adhikain, mga coordination agency, mga ulama, mga CSO,
pati na rin po ang ating security sector, lahat po ng pinaghirapan natin mapupunta sa wala. Abot kamay na po ang bunga na kapayapaan kay tagal na nating inasama-sama. Ngayon pa ba tayo paghihinaan ng loob? Nung kami po ina-exile ng panahon ng batas militar, nakatira po kami sa Boston. At isa pong pamosong event po sa Boston ay tinatawag na Boston Marathon. Dito po sa marathon na to, halos yung sa huling milya na lang ng marathon, darating kayo sa isang pwesto ng Boston, ang tawag po nila ay Heartbreak Hill. Dahil pagkahaba-haba ho ng takbo, darating kayo sa dulo na, natataro na halos yung finish line, biglang paakyat. Imbis na pababaho, paakyat. Kumbaga ho, nandun na tayo sa puntong ito. Ang haba ho ng prosesong tinahak ng mga nauna sa atin para umabot tayo sa puntong ito nagkakaunawaan at intindihan. Alam po natin na meron mga ibang taong nakinabang nung may sigalot. Alam rin natin na meron pa rin naghahangad na ibalik yung dating sitwasyon na may ilan naghahari-hari at ang nakakarami ay naaapi. Kumbaga ho doon sa marathon, yun raw ho ang subukan. Pagdating sa Heartbreak Hill, meron ka bang puso? O bang dibdib talaga? O ikaw ba'y handang sumuko? Habang lumalapit tayo sa tuktok po nitong Heartbreak Hill, lalo magiging parang maintriga, mahirap ang proseso. Pero nagdala sa atin sa puntong to pagtitiwala sa isa't isa. Kanina umaga po, kahapon, ang dami ho nagsasabi sa akin, good luck sa pagdalo ko sa inyo. Sabi po na sa akin, mag-ingat ako. Yung isa ho sabi, kailangan ba punta ka dyan? Ang sabi ko, ganito na lang ho. Kung magiging tulay ako, sulit na yata yung sakripisyo ng isang noy-noy. Kapalit ng napakarami natin mga kababayan. At sinusuklihan ko lang naman ang pagtitiwala nyo. Na talaga namang malayo-layo ang inabot natin pag-uunawa dahil handa tayong magbigay sa bawat isa. Dahil handa tayong isipin ang kapwa bilang kapwa Pilipino at hindi membro ng magkatunggaling mga pakson. Noong dati po ay nag-aaway tayo at naging pahirapan para umangat. Ngayon naman na nagkasama-sama tayo, palagay ko ho, bago ako bumaba sa pwesto, ang problema natin, iba na ho. Hindi na puputukan. Ang problema natin, traffic. Baka ang problema na ho natin, pag peace and order, hindi na po kidnapping. Baka bank hold up dahil marami na pong pera dito sa lugar niya. Pero bago ho magtapos, ito ho ang pinaka-importante. Bakit po tayo nagkaunawaan? Ididig ko po yung MILF, Central Leadership, ay parang kabaro ko talaga. Pag nagsalita sila, wala nagsasabing ano ang akin. Parating ano ang para sa amin. Parating inuunawa yung pinakamaliit bago yung pinakamataas. Iniintindi yung nakakarami bago yung sarili. Kung ganyan ho ang mga namumuno sa atin, paano pa ho tayo mapipigilan sa ating pag-asenso at maging kaganapan na po yung lupang pangako ng Mindanao maging pangakong nakita na, namalasa na at talaga naman po nangyayari na. Ako po hindi na magpapakahaba tulad ho nyo. Tama na yung salita. Dire-diretso na tayo sa gawa. Meron pa tayo natitiran 3 years and 4 months. No? Naman sana, sabi ka kanina ni Chairman, kailangan maging permanent ito at hindi depende sa mga taong nag-uusap ngayon. So, kailangan po natin paspasan lahat ng ginagawa natin para nga maging permanente na ito. At pagdating ng panahon nga ho, no? Siguro naman ho, pag natapos na po yung termino ko, baka naman may pagkalob na ho sa atin ng Diyos. No? Mag-honeymoon ho tayo siyempre, baka maimbita ako ni Chairman at sabihin niya, dito ka muna magmerienda at turista na tayo sa ARM dahil gano'n nakatahimik. No? Dahil ako naman po rin pareho nyo. Darating ang panahon, kung papalarin ako may susunod dun sa akin, no? May pamana natin sa susunod na salinahi. Yeah? Hindi na karahasan, hindi na pananakot, di ba? Hindi na kaba. Ngunit talagang tanda na lahat ay maatim o makukuha ng Pilipinong nagkakaisa. Magagawa po natin yan, wag lang tayong bibitaw sa pagtitiwala sa isa't isa. Magandang araw po, maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Mr.